So, para sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Ate Leng. Ate Elaine po, pero the verb they Pansol used to call me Leng. So, Ate Leng. So, kumusta naman kayo? Kumusta mga buhay-buhay? Yes, kumusta bakasyon? Bakit? May bakasyon ba, Ate Dar? Alright. So, last Saturday, kung natatandaan natin, wala pala ako nun, no? Shinare sa atin ni L1, or ni Kuya L1, yung kung paanong na-reject si Jesus ng sarili niyang bayan. And, ano nga ba ang connection nun sa ating gospel today? Now, the gospel today talks about sending of the apostles. So, ang word nga sabi ng kanta, no, isugo or sinugo. Sinugo ni Jesus ang mga apostles niya. Yun yung gospel today. So, what's his connection? Anong connection nun? Bakit kailangang ipaalam sa amin na na-reject si Jesus, no? Well, para sa mga matagal ng nag-journey with Verbum Dei, no? Or sa matagal na nililive out yung mga natututunan kay Jesus. So we all know rejections are real. Diba? Hindi mawawala. Even sa closest friends pa nga natin, diba? Ang hirap i-invite sa Verbum, no? Lagi tayong rejected. Worst is, family pa natin, na? Ang mahirap hatakin. Ako yung pamangkin ko talaga, di ba, Star? Ang hirap ayain, si Father Bong lang nakakaaya. Kailangan may basketball muna bago yung so, para lang maaya, di ba? So, rejection. Sa pag-follow natin kay Jesus, there is a lot of rejections na ma-experience natin. Pero, we don't have to worry, di ba? Kasi nga, guided naman tayo ni Jesus. And sa gospel today, makikita rin natin na may specific, may concrete na steps si Jesus na gusto niyang gawin natin. Para madaanan man natin itong mga rejections na ito, we are not that affected, no, sa mga rejections na yun. So, meron akong 4 points. Okay lang ba? Ubutin tayo ng mga 8 dito, Padre. So, meron akong 4 points na nakita ko as I pray this gospel. First is community. Second is we are equipped. Diba Tagalog ng equipped? Kargado. Equipped. Motor, hindi tatakbo ng long ride, no? Pag di kargado ang motor. So, yeah, first is community, second is equipped, third is rules, and fourth is consistency. Ayan. So, start tayo with a community. Sinabi sa unang part ng pagbasa natin, noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. So, sinugo ni Jesus, ang hirap ng word na sinugo. Sinend ni Jesus yung mga apostles by bodies yan. Riding in tandem. Dala-dalawa by partner. Sinend ni Jesus yung mga apostles. And this only means, no, na alam kasi ni Jesus that we all have weaknesses. So, hindi pwedeng isa lang. Kung mapapansin nyo, yung youth advisor nyo, 2 na ngayon, di ba? 3. Di ba? Hindi kaya ni Ate Dar nang siya lang. Kaya isinama si Kuya Gabs. Ay, baliktad, sorry. Si Kuya Gab pala yung original. Hindi kaya ni Kuya Gab. Kasi, hindi. Original appointed kasi. Si Kuya Gab. Lang talaga, for your information.
Tapos yung isa, yung pork. Alright. So, isinama si Ate Dar, no? Kasi alam din ni Holy Spirit, no, na hindi kakayanin ni Kuya Gab. Kaya isinama si Ate Dar sa kanya. So, kaya tayo sinesend ni Jesus with a partner is para syempre may katulong tayo, no? Kung di man natin kayang mag-preach, no? Yung partner natin for sure kaya niyan mag-preach. Kung di man kayang mag-animation, sumayaw ng kasama natin, tayo for sure binigyan tayo ng gift ni Lord na kaya nating mag-animate, no? Or worst case scenario, all around siya. So, this also talks about community, not just by partner, no? Hindi lang sa dalawang kayo. So it is important na kapag tayo ay nagme-mission, no? Kapag napag-desisyonan na natin, natanggapin yung mission na binibigay ni Jesus sa atin, it is important that we have a community. A community that you can rely on. No? A community that can form you, nourish you, and help you in the following. Jesus knows our limitations, sabi ko nga. Alam niyo yung strengths and weaknesses natin, kaya siya rin yung nagbibigay sa atin ng mga tao sa buhay natin na talagang makakatulong sa atin. No, in my case, dinala ko ni Jesus sa Verbum Day. So I was part of the YFC before. Meron din ako natin ng Protestant group before, kasabay ng YFC. And nakita ko kung saan talaga yung gusto ko and anong klaseng community talaga yung hinahanap ko. And so happened na binigay niya sa akin yung Verbum Day. Kaya dito na sumakit ang tuhod ni Ate dito na sumakit ang likod, char. So ako, yun nga, personally, sobrang laki ng tulong sa akin ng community, ng Verbum Day, sa pag-discover ko ng mission ko. Kasi nung mga kasing edad niyo pa ako, no, I have this something, no, feeling na may kulang sa akin. Nag-aaral naman ako ng mabuti, yung ginatan mo yun sa magulang ko. Diba? Nagsaserve naman ako sa simbahan. Choir ako, pero ginampasampunin kasi alto ako, no? Ala sa tono. So, meron naman ako. Ang late na. Ay, signal mo kaya. Medyo late. So, no, meron naman akong mga activities na ginagawa for the Lord. Pero there's really something in me na may kulang talaga. And the community helped me discover that. And yes, we can discover that alone. We can discover our talents alone. Diba? We can discover yung capacity natin or yung kaya natin gawin nang tayo lang mag-isa. Pero, it is different, no, when we have a community na ginaguide tayo to discover that. So here with Verbum Day, naging klaro sa akin kung ano ba yung mission ko. And in the mission, I know, no, kampante ako kasi I know that I have a team with me. No, pinapadala man ako mag-isa sa malayong lugar, hindi ako binababayaan nila Father Bong. No, ipadala man ako sa isang mission ng ako lang, nandiyan yung syempre support nila, nandiyan yung tulong nila, yung preparation para talagang kayanin ko yung mission na yun. So that's how important our community is. We have a team. And the center of that team is Jesus. So while I was preparing this, naisip ko lang, kung hindi ko kaya nakilala yung Verbum Day, nasaan kaya ako ngayon? No, ano kaya yung takbo ng buhay ko ngayon? Looking at those batchmates ko, no, doon sa mga communities na dati kong inatenan, they are really so far na from me right now. So I was just thinking, no, naisip ko lang, ganun din kaya yung kahihinatnan ko, no, na hindi na ako used to be active, no, pero dahil
dahil nga hindi naman talaga doon naalagaan yung aking talents, no, na nawala sila talaga sa community and they're living their own now. Hopefully that we can invite them, no? So, will I be able, no, tanong ko rin habang pinaprepare ko to, will I be able to maintain this relationship that I have with the Holy Trinity? There are times nga, diba, nasi-share ko rin naman sa inyo, na nag-struggle ako with my prayer. Ilang taon na ako sa Verbum Day, ha? Ilang taon na akong guided, no, ng mga missionaries natin and the other disciples. But still, dumadating ako sa point ng buhay ko na nag-struggle ako sa prayer life ko. So what more if I am not in this community, diba? So, there are times na naisip ko, kung si Jesus is na-reject ng sarili niyang bayan, parang ako, nakikita ko naman sa sarili ko is, ako yung nagre-reject sa sarili ko. No? Because I learned my identity. I discovered my identity. No? Hindi ko na matandaan kung anong taon. Pero, dahil sa ibang mga struggles, no, parang feeling ko na ako naman yung hindi tumatanggap doon sa sarili kong identity na yun. So have you ever experienced that, no? Siguro in malalim na term, no, yung war within yourself, no? Ang daming laban, no? Di kanya kayang ipaglaban. The war within yourself. Diba? Paano na lang kung iba yung nanalo? Kung iba yung nananalo doon sa war na yun? Nasaan na kaya ang Ate Leng ngayon, no? Or yung question ko talaga is, may Ate Leng kaya ngayon? Kasi hindi naman ako ate dati, bunso ako eh. Ngayon naman, dito naman ako yung ate eh. So, kaya ganun na lang kalaki yung pasasalamat ko, no, na pinagtiyagaan ako ng Verbum Day. For taking care of me ever since I joined. Jesus is not sending us alone. We are being sent as a team. Sabi nga, swerte niya na lang kung may ibibigay nga sa inyo is your special someone. Like me, eh. Maingit kayo gusto niya. Sure. So, share ko lang, no, nabanggit din ni Ate Dar kasi nga kanina. Share ko lang. The day, kilala niyo naman siguro ang aking special someone. Yes? Sino yun? So, the day na I decided na pasado talaga to sa lahat ng nakuha niya lahat ng checklist, mukhang pwede maging boyfriend, ganun. So, nung araw na naisipan ko na talaga na ibigay yung yes ko sa kanya, etong gospel na to actually, yung pumasok sa isip ko. I am sending you 2 by 2. So, I even wrote this gospel doon sa love letter. Doon sa love letter na binigay ko sa kanya, na nagsasabing, sinasagot na kita, pero sa isang kondisyon. Are you ready to become my partner in mission? Because I cannot do it alone. Sabi nga ni Jesus He's sending me 2 by 2. So where is my other 2, diba? Where is my other half? So, share ko lang, no? Jesus, asan na yun? So we are all sent. We are being sent as a team. And that, I hope, no, will become your consolation kapag kayo na pinapatapos kung saan man. Knowing that you have a team, knowing that you have someone, knowing that you have people at your back praying for you.
Second point is we are equipped. No, hindi lang tayo basta-bastang sinesend ni Jesus o sinusugo ni Jesus. He also makes sure na tayo ay equipped, may armas, sabi nga, sa pagsabak sa misyon. So sabi doon sa second line naman ng gospel, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Binigyan ni Jesus yung mga disciples o yung mga apostles ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. So He equipped them by giving them the authority. No, it is authority. The power to do the mission by their own. Na-imagine ko lang, no, nung binabasa ko yung gospel, na-imagine ko lang yung mga reaction ng mga apostles nung sinabi ni Jesus na, "Now I am sending you 2 by 2. Magpagaling kayo, magpalayas kayo ng demonyo, magpagaling kayo ng mga tao, mag-preach kayo." I was just imagining, the reaction of the apostles. And in my imagination, naisip ko lang, siguro may sumagot din sa kanila, siguro may naging paniki din sa kanila. Ay, paniki, di alam ni Pads. Ba't ako? Diba? Ba't ako? Bakit kami? Siguro yung question. Siguro yung question ng mga apostles, no? Kung ilalagay ko yung sarili ko by that time, diba? Jesus, the most powerful, na kayang magpagaling ng may sakit, kayang bumuhay ng patay, kayang magpalayas ng demonyo. Parang sasabihin ko, bakit pa kami? Ikaw na lang, samahan ka na lang namin. Ganun yung nai-imagine ko sa prayer ko. Ikaw naman leader eh. Ikaw na gumawa lahat ng assignment natin, di ba? Ikaw na gumawa ng paper natin. Ikaw naman yung leader eh. Bahala ka na dyan, kumbaga. Pero di ba, all throughout ng journey ni Jesus, pinapanood lang nila si Jesus, no? Throughout the journey ng mga apostles pala, with Jesus, pinapanood lang nila si Jesus. Nakita nila, they are the first witnesses ng mga miracles ni Jesus, di ba? So all throughout, nanonood sila kay Jesus. And they are amazed by Jesus, di ba? At never nilang naisip, never sumagi sa isip nila na darating ang araw na kami yung gagawa nun. Kasi sobrang taas ng tingin nila kay Jesus, di ba? Sobra silang namamangha kay Jesus. Imagine, tubig ginagawang wine ni Jesus. Sinong tao ang kayang gumawa nun, di ba? Yung pagpapagaling ng mga may sakit, sinong tao ang kayang gumawa nun? Yung pagpapalayas ng mga demonyo, di ba? Sinong tao ang kayang gumawa nun? So, I believe in their mind ng mga apostles, no? Never sumagi sa isip nila that they'll be the one doing it ng sarili nila. So, kaya nga, makailang beses, kung napansin niyo lang din siguro, no? Sa Bible, makailang beses, inulit-ulit ni Jesus, "Mawawala ako sa mundong ito, at kayo ang magpapatuloy ng mga ginawa ko. Go and make disciples." Ilang beses bang sinabi ni Jesus yan? In different words, pero paulit-ulit. Sinasabi ni Jesus yung salitang go. Kayo naman. Kayo naman, di ba? Naranasan niyo na ba yun? Yung go, kayo naman. For example, di ba, kapag nagpapa-reporting yung mga teacher nyo sa school, di ba, it's one example of saying, go, kayo naman magturo, kayo naman. Di ba? So I'm just wondering now, no, nung pine-prepare ko ito, kamusta kaya ang pakiramdam ni Kuya Gab at ni Ate Dar, no? Ngayon na sila na ang go, kayo naman. Diba?
So kung hindi nyo lang alam, no, bago sumabak ang Ate Dar at Kuya Gab sa pag-handle sa inyo, sobrang matindi. Yes, matindi. Hindi ko alam, wala ako dun eh. Pero alam kong matindi kasi napapakape after eh. Matinding formation ang pinagdaanan ng dalawang ito, no? Sa kamay ni Kuya Jello. No, pinrepare ni Kuya Jello, si Kuya Jello ang dating advisor, no? Pinrepare ni Kuya Jello itong dalawang bagong advisor na to. Bago niya sinabing, sige, sila na. Kaya na nila. So, I was just wondering, no? How does it feel kaya for them na ngayon sila na talaga yung all around dito sa Verbum Way, no? Sila na yung in charge. Kamusta ba, Ate Dar? Kuya Gab? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Ang lakas ng power ng dalawang ito. Grabe naman talaga. So it was actually same with Jesus, no? He equipped us. Tinuturuan niya tayo, tinetrain niya tayo. Binibigay niya sa atin lahat ng resources that we need. If you will just look at it, no? Yung mga retreats na yan, formation, yung experiences nyo, di ba? Binibigyan tayo ng mga turo or halimbawa ni Jesus para pagdating ng time na tayo naman is kaya na natin. I was also thinking of the teens, no, na magta-transition na sa youth. I just hope na hindi kayo ma-discourage by the overwhelming activities, no, by the overwhelming responsibilities bilang ate at kuya kapag naging youth na kayo. But instead, try to look back and see how Jesus prepared you hanggang sa makarating ka sa point na yan. How He molded you. How He gave you examples of a good disciples. Sana examples of a good disciples talaga ang naibigay. Ano po? So, you will never be sent out empty-handed. That's one of the fruit that I got from this gospel. No, I will never be sent out empty-handed. Again, first is the community. Second is equipped. Third is rules. So pag pasok natin sa mission, mayroong binigay na rules si Jesus sa atin. Sabi ng sumunod na mga linya, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapak. Yan, nagbigay si Jesus ng very specific instruction, no? Kung ano lang yung kailangang dalhin at kung ano yung hindi kailangang dalhin. At yung kailangang dalhin na binigay niya is dalawa lang, tungkod at panyapak. For me, no, this symbolizes trust and humility. So as a hiker, no, kilala niyo naman si Ate Ling, isang hiker, no. Yung tungkod, alam mo yung tungkod? Hindi sa mga lolo-lola lang, yung tungkod, sobrang essential niya kapag nag-hike. Especially kung madulas. Diba? Sa mga naka-experience ng Mount Makiling dyan. Sobrang importante ng tungkod na yon. Kasi,
yung tungkod na yun yung magsisilbing hawakan mo eh. Yun yung magsisilbing strength mo. Kasi most of the time ako sa experience ko, kapag ka madulas talaga yung dinadaanan sa hiking, no, nanginginig yung tuhod ko na. Parang nanghihina na yung tuhod ko. So, mas malakas is yung kamay ko. So, kailangan ko talaga ng tungkod para makapagpatuloy ako. Kapag walang makapitan sa trail yan, especially kapag bangin na yung dadaanan, if you can just imagine, no? Kailangan nyo talaga yung tungkod. Kasi malaglag ka man sa bangin na yun, may pwede kang itusok, may pwede kang panghawakan. Hindi ka magtutuloy-tuloy na malaglag. Sana lang kayang itusok. Malakas. Kaya sobrang essential talaga ng tungkod sa paglalakbay. Ako personally, sa tungkod ako kumukuha talaga ng balance ko, tsaka ng grip nga na tinatawag, para hindi mahulog or madulas. So for me, it symbolizes also strength, no? Yung tungkod. Ano ba yung pinanghahawakan mo to keep you going? What is your reason for attending Verbum Day? Diba? It may be your crush, no, na nandito. Or, baka napipilitan na lang, napipilit ni Kuya Gab at ni Ate Dar, no? O baka hindi makapag-say no lang kay Father Bong, kaya nasa Verbum Day, no? Or pwedeng itinulak. Libre pagkain, no? Ay. Or baka na itulak, no, ng mga magulang dito. Pero really, what is your reason? Ano yung tungkod mo na pinanghahawakan, na pinangkakapitan dito? Well, I just hope that it is Jesus. Kasi yung mga missionaries na yan, kung sino man yung mga missionaries na yan, nawawala yan. They are missionaries nga eh, with their name, missionaries. So, na-assign sila sa iba't ibang lugar. So, hindi sila forever na nandyan. Walang forever sa mga missionaries. Or even kami, ng mga ate at kuya nyo, no? Pwedeng mawala rin kami. We don't know kung ano man ang magiging kakahantungan ng aming mga buhay. Mawawala rin kami. And kapag nawala kami, nawala yung mga missionaries, no? Favorite missionary mo. Yan. Kapag nawala yung mga yon, saan ka na? Ano na yung magiging dahilan mo sa pagpunta dito? I just hope that we are all on the same page. No? Gathered together because of Jesus. Because of the love of God. Sabi nga, ang definition nga daw ng Christian community is yung meron kayong isang pinagkakasunduan or you have one center. And as a Christian community, no, our center is Jesus, is God, diba? So kung ang dahilan natin, no, ang center natin dito ay si Father Bong lang, we are not a Christian community. We are kulto. Basketball na lang pala. So I just hope that our center here is Jesus. Our center is the love of God, and that is the main reason why we are going here. Another thing na pinapadala ni Jesus is yung sandals. Yan. In Jesus' time, sandals were a symbol of humility. Sabi nga ni Paring Guger nung sinearch ko siya, sandals played a vital role in Jesus' life and ministry. They were essential for navigating the dusty terrain of ancient Judea and for protecting his feet from the elements. Sandals were also a symbol of humility and simplicity, values that were important to Jesus. So yun yung sinisimbolize
ng sandals, no? Humility and simplicity. Diba? May we always wear our sandals, no? Our humility, knowing that we are not in this mission without Jesus. So first na pinapadala is tungkod, knowing kung saan tayo nagdodraw ng strength natin. Second is sandals, no? Having this essential, the most important thing to Jesus, humility and simplicity. Other than that, meron si Jesus mga hindi pinapadala. Ano itong mga nabanggit na ito? Una, pagkain. Huwag daw magdadala ng pagkain. Mahirap na, paano na si Chubbs? Pag walang pagkain. Pag wala ng lunch ang kids supposed to leave, paano na? Pero diba, ano ba nagsisimbolize nitong pagkain na to? This might symbolize, no, our personal needs. Diba? Hindi naman tayo mabubuhay na walang pagkain. Pero the words of Jesus is not really, diba? Hindi siya direct. Kaya nga tayo nag-aaral dito for us to know. Pagkain might symbolize, no, our human tendencies, I might say. No, kapag nasa mission na, biglang nakagalitan yung partner, ayoko na, hindi na ako mission. Uwi na lang ako sa bahay. Diba? Kapag ka nandyan na, tapos may mga kulang, hindi nadala. Huwag na tayo magpatuloy, palitan na lang yung activity, huwag na yan. Diba? Also, human tendencies or yung personal needs natin. No? When we are following, scheduled today, you will be giving the guidelines. Pero kasi dumating yung friend ko from ibang bansa, Father, saglit lang siya dito, I need to meet her. Diba? We need to look at those things as well. Ito yung isa sa hindi pinapadala ni Jesus, pagkain. Pangalawa is balutan, sabi doon sa word. Sa English, sabi is sack. So parang ito ay lagayan na bag, kumbaga, bag. So, as for me in my prayer, this symbolizes our extra baggages, no, our bad experiences, our past experiences that may affect our following. Or it may be our worries, no? Or it can be those things happening in our life that we cannot control. Diba? Sometimes, kapag hindi na natin makontrol, kailangan na natin siyang ibigay kay Jesus. Pangatlo is salapi. I know clear naman, siguro malinaw, ano ang ibig sabihin ng salapi? Greed, no? Isa to sa ating deadly sins, sa greed. So, sa pag-follow kay Jesus, no, hindi natin kailangan yun. We don't need that. And lastly, nabanggit din nyo na huwag kayong magsusuot ng damit, sabi ni Jesus. Pero hindi yun ibig sabihin na lalabas kayo na oble, no? Oble, run. That doesn't mean, no, na mag-mission kayo nang wala kayong suot. For me, it symbolizes pride. Diba? What symbolizes clothes ba? I am wearing Prada. Diba? I'm wearing Versace, you know? So what symbolizes, no? Kung ano yung sinusuot ba natin? Yun yung tanong dito. So, 4 things, no, na ayaw ni Jesus na dalhin natin. Pagkain or our human tendencies, balutan or our extra baggages, salapi or greed, damit or pride. So let us all leave those behind for a smooth travel, no, in the following. So by giving these instructions to the apostles, Jesus is asking them
To really just stay humble. Humble ha, hindi humbog. To really stay humble and put all their trust in Him alone, in Jesus alone. So we're done with the community, with the equipped, with rules. Fourth and last one of my point is consistency. Sabi doon sa gospel, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. So sa following natin, no, sa pagsunod natin kay Jesus, no, sa paggawa natin ng mga misyon, it is important to be consistent. Sino ba dito ang ayaw ng consistency? Yan. Adeline's number 1 requirement sa manliligaw, dapat consistent. Diba? Sino bang may ayaw? Diba? Ayaw naman natin nung papasok sa buhay natin para lang manggulo sa nananahimik nating puso, tapos aalis lang din, diba? Ayaw naman natin ng gano'n, diba? Alam mo yung pangalan na nag-pop up? Red flag yan, pag ganyan. Tigil na. But it same goes with our mission. No? We need to be consistent. First, we need to be consistent in listening and assimilating the words of Jesus. Para sa mga nakatapos ng ating formation sa Plala, alam nyo na dapat to, no? We need to be consistent. Hindi yung prayer time, nakikipagdadalan ka na lang sa katabi mo, ganyan. Kasi wala ka nang marinig sa prayer mo, diba? Or di mo gusto yung nag-preach, kaya ayaw ko nang mag-pray, wala naman akong natutunan, ganyan. So we need to be consistent. Kahit pa minsan, wala na tayong naririnig from Jesus, no? Sabi nga ni Ate Jopay sa guidelines niya last time, yes, kung wala ka nang marinig, no? Kung wala ka nang marinig na message ni Jesus, baka kailangan mo lang ng konti pang push sa pakikinig pa sa Kanya. I really love that. Words from Jopay. No, kapag minsan, parang ang blanco na ng prayer mo, wala na akong marinig, Lord, wala na akong maintindihan. Ano bang sinasabi mo dito sa gospel na to? Darating at darating tayo sa ganong moment, no? But one thing na gustong-gusto kong naituro ni Jesus talaga sa akin is silence. No? The silence. Not just the outside silence, no? Hindi lang yung katahimikan ng bunganga ko. Hindi lang yung katahimikan ng lugar, but the silence within, within yourself. So in order for us to really hear the voice of God, we need the silence, no, all those thoughts that we have. We really need to practice na silencing yung tibok ng puso natin na iba naman talaga yung tinuturo. Diba? Hala! The second is the consistency in living out and announcing the Word of God. Bilang mga alagad ni Jesus, diba, we need to be consistent in living out. In living out. This is really the main word for me, consistency. Diba? You cannot be a good disciple today and bukas hindi na. Diba? Consistency really is the key, not just in romantic relationships, no? Not just in friendships. Consistency is really the key, essential key for our life. Consistent practice, diba, will lead you to a perfect performance. Not perfect, pero mas okay na performance, diba? Consistent studying
will lead you to good grades. Diba? Mamaya may magna cum laude na tayo dito. So same with living out and announcing the Word of God. We cannot just stand here, magbigay ng mga salita ng Diyos, pero when we go home, our words are different. That can't be. Hindi pwedeng two-way po tayo, no? So, that is the consistency that I am seeing. You cannot be a very, very prayerful person. Di siya naiistorbo pag silent retreat, pero paglabas sa bahay, kulang na lang sipain yung mga taong magpapainit ng ulo niya. Diba? We can't be both. We need to be consistent in every way. So why do we do this ba? Bakit ba tayo nagdadasal? Bakit ba tayo nagpipreach? Kasi sabi ni Father Bong, kasi may food after Kids Apostolate, kasi may libreng patagaytay, ganyan. Bakit nga ba tayo nagdadasal? Some might say, para maligtas ako, sabi nila kailangan kong gumawa ng mga gawain ng Diyos para maligtas ako. Para kapag nakita ako ni Jesus, kapag dumating na ang oras ko, masasabi ko, Lord, ganito, ganyan, nag-preach ako, nagbigay ako ng guidelines sa ganito, nag-animation ako sa ganito, tumulong ako mag-organize sa ganito. Is that the reason why we are doing this? Sabi sa last part ng gospel, kaya humayo ang 12 at nag-aral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa anumang inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. So I hope one of our reason of being here, spending time here, galing pang school minsan, naka-uniform pang dadating ng Verbum Day, nag-uubos ng oras sa Verbum Day. I hope that the reason is for us to save others. Because that's what Jesus did in this gospel. He let the apostles see na nagpagaling siya, na bumuhay siya ng may sakit, na nagmilagro siya, ng iba't ibang klaseng milagro, in order to save people. One big example, hindi ko na siguro kailangan i-explain, titingnan na lang natin. Jesus came down here to save us. And I hope that is also our reason of doing all these things, yung hirap natin sa paggawa ng guidelines, sa paggawa ng testimonies, sa paggawa ng mga programs and activities, sa pagsisigaw sa mga bata. I hope that our reason, I hope that our goal is really to save a life, to save a person, to free others, to heal others. May this be our reason, our goal, the goal that is one with Jesus. So tonight, we can ask ourselves, bakit nga ba ako nandito? Why am I here? Am I doing all these things for myself? Or I am doing this for others? So, we only have 3 guided questions. Hindi ko po na-i-flash. Sorry. First is, ano yung tungkod mo? Yan. Ano yung tungkod mo? Sa akin po, stainless. Aluminum. Or should I say, ano yung strengths mo? Ano yung lakas mo? Ano yung motivation mo to be here?
Second is, anong klaseng sandals yung hinihingi ni Jesus na isuot mo? Crocs ba yan? Sandugo ba yan? Well balance ba yan? No. Anong klaseng sandals? No? In what way we can really live out humility? No? And third is the most common question of all. Ano yung message sa atin, Jesus, ngayong araw na to?